beloved Boss Mike Cervera. Kamustahin naman natin ang nangyayari sa Dahig, mga kababayan ko. Kamusta na ho yung dalawang nagpunta riyan? Pasok! Una-una nang aming nararamdaman, parang na-frustrate kami. Nako, Dahil bakit? yun naman talaga yung gusto namin sana na makita siya in port. Para mas makita niya din kami. Parang gusto namin makita kung ano yung reaction niya habang binabasahan siya ng sakdal doon sa kanyang Crime Against Humanity. But dahil pinayagan siya ng chamber na hindi umattend, wala naman kaming magagawa. And it's Oo okay nga for naman. us dahil yung pagpayag ng ICC na matuloy yung confirmation of charges is ano na yun, isang magandang balita na yun para sa amin at isang parang tingin namin ay Tagumpay! isang panalo at isang tagumpay. umpisa na tuloy-tuloy na yung pagdinig. So, nung umpisa ay dismayado po kami kasi hindi siya sisipot sa confirmation Wala sinasadya ni Digong yun na hindi sumipot. Oo. Sinasadya ni Digong na hindi sumipot kasi mabibisto yung kasinungalingan nila eh. Di ba ang dami nilang drama habang nakakulong? Di ba Nelson Tulin? Sabi nila, ulyanin na. Sabi ni Kitty, hindi na siya nakikilala. Isip-isip ko naman, paano ka pa makikilala? Panay paritoke mo ng muka. Hindi ka talaga makikilala ni Digong, di ba? Sanay na sanay si Digong sa mukha mo, nakamukha mo yung nanay mo, tapos pinabago mo. Tapos biglang makikita niya, yung dating pango na ilong mo, yung dating mukhang itlog na mukha mo, naging hugis mais na. Di ba? Yun yun. Kaya hindi ka talaga makikilala. Ito na, tuloy. of charges. Pero, syempre, sa kabila nun, alam namin na tuloy pa rin naman yung confirmation of charges eh. Tuloy-tuloy na yung confirmation of charges. Kontra nga dito kay Digong. Wala ho eh. Napakaliwanag ho ng mga paliwanag ni Liang. Yung maitim mga kababayan ko. Yung Liang mga kababayan, yun po yung prosecutor na isa. Ang liwanag ho ng paliwanag mga kababayan, matindi yung paliwanag nun. Talagang matindi. Talagang nilamon si Kaufman. Tapos paliwanag ni Kaufman kung ano-ano base sa chismis lang. Ito matindi mga kababayan ko Yung pong mga sinabi ni Digong na mga tulad ng nag-uutos para patayin yung mga tao, ganon. Yung 3 to 6 months, dapat wala ng drug addict, ganon. Lahat po ng mga sinabi niya, mga kababayan, ginamit. Pati yung sinabing sisipain niya daw yung ICC. Lahat yon mga kababayan, ginamit na ebidensya. Pwede pala yon. So lahat ho ngayon, mga kababayan, ng mga salitang yon, babalik kay Digong. Tatanga-tanga rin kasi si Digong no? Eto na, tuloy natin. Despite him being there or not, kasi wala namang ibang rason, tingnan mo, walang ibang rason para hindi matuloy ang confirmation of charges. Kahit naman wala siya, winave niya lang naman yung karapatan niya. Karapatan niya yun, nene. Hayaan na natin kung ayaw magpakita. Siguro nahihiya. Kasi sabi nila, long hair na, ano ba talaga? Sabi nila, payat na para daw si Palito. Butot balat na daw, ganun. Parang kulang na lang Si kamatayan ng pumirma para mawala na, ganun. Baka kasinungalingan lahat yon, pagpapaawa lang, alam nyo naman tong mga anak ni Digong, puro sinungaling yan. Mga nuknukan ng mga sinungaling,
Ayaw sigurong mapahiya. Baka bigla ho mga kababayan maging kasing taba niya na si Roque. Di ba? Pag nakita natin, ay, naku, sinungaling. Sabi nyo payat na. Yung pala, sing taba na ni Roque. Kasi walang ginawa. Kain, tulog. Di ba, mga kababayan? O, tuloy. At para po sa akin, isa itong malaking kaduwagan. Duwag ka raw, Digong. Grabe, no? Sabihan ka, no? Duwag ka pala eh. Matapang ka lang kapag ka nasa posisyon ka. Pero pag wala na, duwag ka. Duwag si Digong, mga kababayan ko. Totoo naman. Hindi siya handang harapin yung mga babasahing charges against him. Doon Oo pa nga. lang talaga ay makikita natin, sinusubukan niyang takasan yung accountability. Ay, tinatakasan mo pala. Wala ka rin pagkakaiba kay Bato. Hanggang ngayon, kalbo pa rin yun. Hindi, Boss Mike, matagal ng kalbo yun. Hanggang ngayon, nagtatago pa rin yun. No, mga kababayan, ano? Pero alam namin na hindi niya po matatakasan ng accountability at hindi niya matatakasan lalong-lalo na ang hustisya. Oo, nene. Kasi sabi nung ni Liang, not above the law. Kita nyo? Sabi, ayan nene, tama ka ha. Sabi yan eh. Ito, sabi rito. Not above, di ba? Not above the law. Sabi sa News 5, ito ang binigyan diin. Diniinan ho, mga kababayan. Ni International Criminal Court, ICC, Deputy Prosecutor. Mame Manjahe Niyang. Niyang pala. Para sa mga nasa kapangyarihan, yari ka ba to? Yari ka, Bongo. Akala nyo, sabi rito, ayon kay Prosecutor Mame, Manjahe, Niyang, para sa mga nasa kapangyarihan, sa kaniyang opening statement, sa confirmation of charges hearing ni Digong. Ayon kay Niyang, paalala ang pagsisimula ng confirmation hearing sa katapatan ng International Court na imbestigahan at panagutin ang mga individual na sangkot sa most serious crimes. Nako, yari ka ba to? Magtago ka na ng husto. Hindi na ho magpapakita si Kalbo. Ewan ko lang kay Jack Ma, baka sinungaling yun. Sabi niya, kahit anong mangyari, papasok pa rin ako. Hindi ako liliban sa Senado. Grabe, no, mga kababayan ko. Paano ito? Matindi to eh. Ang tindi ng mga binitawang salita nito, mga kababayan ko, matindi. Diba, Marites Musni? Nako, Boy George. Oy, wala, mga kababayan ko. Balikan natin. Nasaan na yun? Pasok! Ang nananawagan nun. Para sa akin, hindi pa namin masyado yung pararamdaman kasi ito natin nakikita, wala pa kami sa loob. Pero siguro kung naroon na kami, hindi naman siguro nila kami kakalitiin at Walang aaway sa inyo, nanay. Kita nyo may phobia pa rin sila. Feeling nila, mga kababayan ko, may gagalaw sa kanila, no? Lalo na ho dito sa Pilipinas ginawa yan. Di ba? Pag dito sa Pilipinas, baka pati kayo, pagpapatay ni Digong. Wala, mga kababayan, mamamatay talaga ng tao si Duterte. Wala nang duda yun eh. Tuloy. yan ay bawal naman. So, kumbaga, makinig sila, makinig kami, and then bahala na yung argumento na ibibigay ng judges, yung mga ganon. So, doesn't matter kung sino yung nandun, kami nandun, with the support naman ng mga Diba, Reynaldo Manawis? Erma Galos, Erna Galos, Erma, Galos, diba?
Romy Lagrana, no? Wala. BMB Irene P. Oo. Kokoy, Meow Meow, Barsaga. Wala ho. Walang mangyayari sa inyo dyan. At nalalapit na ho yung hustisya para sa inyong mga anak, magulang, kapatid, minamahal sa buhay. Lahat po yan magkakaroon ng hustisya sa pamamagitan po ng ICC. Oh. Sana po, syempre, bago po sa pumunta dito, kinondisyon na namin yung sarili namin na dapat ready kami kung ano man yung maririnig namin. Pero dahil buo yung loob namin na matibay yung evidences against him, we hope din talaga na maging in favor, of course, sa mga pamilya, yung mga kumbaga, we hope na of course we hope that ICC will be fair sa mga Huwag kayong mag-alala, huwag nyo ng pagdudahan ng ICC. Fair na fair yan. Oo, hindi masusuhulan at hindi matatakot ni Digong ang ICC. Dito lang naman yan si Digong matapang eh. Diba? nangyayari. But as families of victims, we also hope na maging favorable sa amin kung ano man yung ilalabas ng ICC, and we're also mentally prepared to hear kung ano man yung ilalatag nila ng kampo nila Duterte. Pero para sa amin, ang malinaw sa amin ay kung nandito kami tumatayo para sa katotohanan, malinaw sa amin na totoo lahat ng sinasabi namin at wala kaming ibang hiling kung hindi Hustisya! Yon. Mga kababayan ko, yan po ang kaganapan sa ICC. At kung merong kaganapan doon, may kaganapan din dito sa atin. Yung mga biktima nagtipon-tipon para manood nga ho ng hearing. Ito na. Natitipon-tipon ngayon. Yan, mga kababayan ko, ang mga pamilya ng mga biktima ni Digong, mga anak, mga asawa, mga magulang, at mga kapatid. Oo, nagtipon-tipon. Ito hong mga naiwang mga ng mga biktima. Nakaw! Nagtitipon-tipon ngayon. Dito nga sa ang mga pamilya, kabilang ang mga biktima ng extrajudicial killings o ng madugong drug war ng nakalipas na administrasyon na sa ilalim ng programang paghilom at ng Arnold Johnson Kalinga Foundation. Nagsama-sama dito sa Catholic Trade dito sa Tayuman, Santa Cruz, Maynila. Ang halos 40 pamilya. At habang mayroon din mga nagtitipon-tipon kasabay nito sa Tala, Bahay Kalinga, sa Bagong Sidang, sa Camarines. Alam nyo mga kababayan, marami kasi sa mga biniktima ni Digong, puro mga mahihirap eh. Yung po bang walang panggalaw? Yung po bang walang panglaban? Ano po? Lahat po ng mga pinatay ni Duterte, karamihan ganun eh. Oo. Yung walang panggalaw, walang panlaban para sa hustisya na hinahangad nila, wala ho eh. Kaya mga kababayan, yung iba, parang paano kami lalaban? Ultimo nga ho, pangkain namin, wala. Diba? Tuloy. Caloocan City, meron din sa Payatas, sa Quezon City at sa Bulacan, kung saan sabay nilang panonoorin ng live streaming ng ICC confirmation at charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag na paghilom ang programang ito kung saan naunang sinabi ni Father Flavi Villanueva na siyang founder ng Kalinga Foundation at ng Paghilom Project na ang mga pamilya ng madugong drug war ay naharap sa iba't ibang buka ng paghilom. Kasama na rito ang nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Duterte noong 11 ng Marso. Di ba no, mga kababayan ko, tama si Heidi Pantino. Yun lang ang kaya ni Digong, yung mga mahihirap. Tapos po yung mga katulad nila Michael Yang, Peter Lim, yung pong mga drug lord, wala naman hong nadali eh. Puro lang kalaban sa politika, mga kababayan ko, di ba? Di ba? Yun, meron din Sir Mike, yun nga, yung mga kalaban sa politika, tama ka, Michael Alaba, di ba? Kalaban lang sa politika. Yung mga pinagpapatay niyang hayop na Digong na yun na hindi pa mamatay-matay. Ayon naman kay Nanette Castillo, ina ng napatay na si Alden Castillo, panalangin nilang patuloy-tuloy ang pagdinig ng kaso
laban kay Nako. Duterte. Kita nyo ho, mga kababayan ko, etong mga taong ito, puro mahihirap ito na naghahangad lamang ng hustisya. Ha? Oh, samantalang si Digong, yung pamilya niya, busog na. Abay, hindi na ho maghihirap hanggang kaapu-apuhan niya. Bakit ho? Ininakaw niya na lahat ng pera. Biruin nyo, mga kababayan, lahat sila nagnanakaw. Nagnanakaw si Digong, nagnanakaw si Sara, nagnanakaw si Pulong, nagnanakaw si Baste. Di ba? Kanya-kanya sila. Sabi nga nila, mga kababayan, kahit si Hanilit Grabe, no, mga kababayan ko, no, matindi talaga. Oh, yan, tuloy. At sa iba pang mga akusado sa ICC. Para kay Father Villanueva, hindi man pisikal na dumalo si Duterte sa pagdinig. Ito'y bahagi pa rin ng proseso sa pagkamit ng hustisya Correct. ng pamilya ng madugong drug war. Yan, oo, mga kababayan ko. Ay, nako, Diyos ko. Alam nyo, mga kababayan, wala talagang hindi pananagutan no? Wala ho tayong hindi pananagutan na kasalanan sa ibabaw ng mundo. Kaya ho kayo, mga kababayan, mag-isip-isip ho kayo bago kayo gumawa ng masama sa kapwa. Sukdulan kasi talaga may mga ganong tao dahil sa pera nagagawa nila yan. Yung bang mga kababayan, wala sa kanila yung pagkakaibigan, wala sa kanila yung pagiging mabuti, basta meron na ho silang nakikitang kwarta. Dami kong kakilalang ganyan. Karamihan matataba. Yung bang lagpas-lagpas na yung taba sa katawan. Aba, mga kababayan ko, yun ho yung mga kadalasang masasama ugali. Oo, di ba? Yan, Our beloved Boss Mike.